Ito ang kwentong kasaysayan na mapapanood at masasaksihan natin ngayon sa ating video. Si Rodrigo Roa Duterte, o mas kilala bilang Digong, ay isinilang noong Marso 28, 1945 sa bayan ng Maasin, Leyte. Anak siya ni Vicente Duterte, isang gobernador ng Davao, at Soledad Roa, isang guro at aktivista. Bata pa lamang si Duterte, lumipat na ang kanilang pamilya sa Davao, kung saan unti-unti niyang natutunan ang politika at serbisyo publiko mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng kanyang high school, nag-aral si Rodrigo sa Lyceum of the Philippines University sa Maynila at nagtapos ng Political Science noong 1968. Hindi nagtagal, nag-aral siya ng abogasya sa San Beda College at pumasa sa bar exam noong 1972. Ang pagiging abogado ang naging simula ng kanyang karera bilang piskal sa Davao City, kung saan hinarap niya ang mga kasong kriminal na nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman tungkol sa laganap na krimen at korupsyon sa bansa. Noong 1988, tumakbo si Duterte bilang alkalde ng Davao City. Dito nagsimula ang kanyang mahabang termino bilang lider ng lungsod na tumagal ng higit sa 22 taon. Kilala siya sa pagbabago ng Davao mula sa isang lugar na puno ng kaguluhan at krimen tungo sa isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Subalit, naging kontrobersyal ang kanyang pamumuno dahil sa diumano'y mga extrajudicial killings laban sa mga kriminal. Dahil dito, nakilala siya bilang The Punisher, isang pinunong hindi natatakot gamitin ang kamay na bakal para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Taong 2016, nagpasya si Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang plataporma ay nakasentro sa laban sa droga, krimen at korupsyon. Nanalo siya sa halalan at agad na sinimulan ang kanyang kontrobersyal na war on drugs. Sa ilalim ng programang ito, libu-libong buhay ang nawala. Karamihan sa mga ito ay mula sa mahihirap na komunidad. Bagamat maraming Pilipino ang pumuri sa pagbawas ng kriminalidad, hindi maikakailang umani ito ng matinding batikos mula sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa loob at labas ng bansa. Bukod sa kampanya laban sa droga, kilala rin si Duterte sa kanyang kakaibang estilo ng pamumuno. Sa kanyang termino, binaligtad niya ang tradisyonal na relasyon ng Pilipinas sa mga dayuhang bansa tulad ng Estados Unidos at pinalapit ang bansa sa China at Russia. Isa pa sa kanyang mga proyekto ang Build, Build, Build na nagresulta sa malaking pag-unlad ng infrastruktura ng bansa. Gayunpaman, tumaas din ang utang ng Pilipinas na naging dahilan ng mga diskusyon ukol sa pangmatagalang epekto nito. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, hindi nawawala ang mga kontrobersya na bumabalot sa kanyang pamumuno. Kilala siya sa kanyang matapang at minsan ay bastos na pananalita laban sa relihiyon, kababaihan at iba pang mga lider sa mundo. Gayunpaman, marami pa rin ang tumitingala sa kanya bilang isang leader na hindi natatakot kumilos para sa kanyang paniniwala. Noong 2022, natapos ang termino ni Duterte bilang Pangulo. Bumalik siya sa pribadong buhay, ngunit nanatili siyang isang mahalagang personalidad sa politika ng bansa. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang bayani. Para naman sa kanyang mga kritiko, siya ay simbolo ng autoritarianismo at paglabag sa karapatang pantao. Ang kwento ni Rodrigo Duterte ay isa sa mga pinakakontrobersyal at makulay na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Isang pinuno na nag-iwan ng hindi matatawarang bakas sa politika at lipunan ng bansa. Sa mga ganito pang content pa, like ng video at pa-share na rin sa iba upang makapagbigay tayo ng impormasyon at kaalaman sa iba na makakatulong sa lahat at makakapagbigay karunungan sa iba. Maraming salamat mga kaedad.